Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, 3 of Swords agad. Buti na lang nandun siya sa unahan, diba? Dalawa yung tao. Pag ganyan, mahirap. Kasi maraming ika-clarify. So, energy na lang sila lahat. Ito sana, bida naging dalawa yung tao. Ang dating broken hearted dito, bakit kaya? Malamang babae yung nasaktan. Di siya communicative dito Bago ako magtuloy dito muna. Ano to? Bakit may heartache tayo? Anong cause? Bakit? Naging sad yung babae. O pwede rin namang maiba yan. Tingnan nga muna natin dito. Kasi bawal pala ito gawing tao. Kasi nga energy pala sila lahat. So, may iba pa yan. Ito muna. Malilito kasi ako kapag ginawa ko palang tao to. Ito na lang. Ito nagmula yung pain. Ayun. Nagmula dito sa burden natin. Indecision o ito kasi satisfaction to, although wala nakalagay. Satisfaction, contentment, luxury, independence. More like trabaho to. At na siya, on the way na siya sa 10, di ba? 10 of Pentacles. So, ito kasi yung card na masaya ka na sa takbo ng pera mo, contented ka sa kung anong meron mo, kaya lang hindi ka pa nasa period na kaya mo nang bumuhay ng family. Dun siya papasok sa 10 of Pentacles. Ito, independent, kaya mong mamuhay na mag-isa. Kasi, kaya na ng sweldo mo, buhayin ka, in short. Ito, undecided. Indecision, avoidance, confusion. Na para bang, ang dating sa akin, hindi masaya yung iba sa inyo. O, kung dito applicable sa inyo. Baka tumama to sa someone na malapit sa inyo, like person, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, o anyone na malapit nga sa inyo, kakilala, o idol. Okay? Ngayon nga, mapapaisip-isip siya dito sa 2 of Swords. Kasi ito rin card ng confusion. Pwede rin namang ganito. Mukhang workplace kasi ito, kasi may idea na tayo. Nagmula dito sa career o money, finances. Yung pain kasi pwede rin ganito. Trabaho siya ng trabaho sa something na ginagawa niya araw-araw. Kasi may iba na hindi employed, 'di ba? May iba na freelancer. So kung ano man yung source of income niya,
na once na nagbigay ng happiness, ewan ko, for some reason, na-confuse siya. Na parang hindi na sapat yung source of income niya dito ng tao na bida sa kwento natin. Kasi na-stress siya doon, no? O pwede rin namang sapat, kaya lang for some reason, hindi naging sapat dahil sa mga emergency na babayarin o loan na parang nakulangan na siya dito, kaya ayan. Na stress siya. O pwede rin tong matagal na siya nagwo-work sa company o kung saan man yan na pinag-workan niya, na parang hindi na siya masaya kasi walang increase. Kung meron man, matagal, ilang taon. Wala ring promotion, o pwede may promotion pero ang tagal ng promotion na para bang hindi na siya masaya sa work niya. Pwede rin na napagod na siya sa work niya dahil kaka-OT tapos hindi bayad, na para bang di na siya contented sa balik ng effort niya dito sa Nine of Pentacles natin. Kaya siya yun na confused. So pag pumasok yung confusion, ibig sabihin may something na bumabagabag, di ba? Hindi ka na masaya pag ganyan. Kasi nawala yung loyalty mo sa work. Na napapaisip-isip ka na. Magre-resign ka na ba? Maghanap ka na ba ng bago? Kasi ito, na-overwork na. Kung puro OT, o hindi na masaya nga sa balik ng effort, hard work. Ayun either overwork o na-stress na yung tao dito. O mangyayari pa lang. Yung mga pinagsasabi ko. Yan yung cause ng pain. Okay? Ngayon, nandito yung nandito tong Queen of Swords, di ba? Kasi pag lumabas yan, ang dating sa akin, gusto niya ayusin yung problema. Gusto niya solusyonan gamit ang intelligence niya. So pag ganyang intelligence lang, hindi practical, sobrang idealistic, kung ano lang yung the best, dun siya. Yan yung kinaiba niya sa Queen of Pentacles, na kasi may consideration din kasi yung Pentacles. Ito wala. Doon na siya agad sa pinaka the best solution. So, yung Queen of Swords natin. So sa madaling salita, di ba, nalito siya dito, hindi niya alam kung anong tatahakin na landas. Eto, sa Queen of Swords, aalisin niya yung isang landas. Kaya nga siya hawak-hawak niya yung sword. Kaya yung pang remove ng mga drama, conflicts, kinakat niya. So isa na lang, di ba? So ibig sabihin, magka-come up siya sa conclusion. Hanapin tong victory, success. Ito kasi ay curiosity. Ano may curiosity? Analytical, di ba? Page of air. Truthful, analytical, outspoken. Ito kasi ay card ng curiosity, research, restless mind. So sa madaling salita, confused siya dito, di ba? So solusyonan niya yung kanyang problema sa pamamagitan ng paghahanap ng better option. So more like magre-resign siya o maghahanap pa lang.
andun na siya sa process na maghahanap siya ng better option. Sabi ko kanina, ang kinaiba niya sa Queen of Pentacles, may consideration. Yung Queen of Pentacles, kasi nga practical siya. So, ang gagawin niya, kung Queen of Pentacles yan, ang best option, best solution na maisip niya ay maghanap siya sideline, ipagsasabay niya yon. Kasi syempre yung bagong option, di siya sure kung magbe-bring ba ng success yun. So ayaw niyang hirak ang boat. Kaya ipagsasabay niya yon hanggang sa makita niya na mas better yung new option bago niya i-let go yung old. Eh dito sa Queen of Swords, doon na siya sa pinaka-idealistic. Pag nakita niya na mas better yon, wala na siya pakialam sa old. Mag all the way na siyang sa pagpili ng second option. Yun na talaga yung pipiliin niya. Wala siya kung ano yung mga negativity o tawag dito, cons ng pipiliin niyang landas. Basta kung sa tingin niya malaki sahod nun, kahit na toxic yon, doon na siya. Yun na pipiliin niya. Late niya na maiisip yung cons, pero more like ang isip niya kasi sa pros. Kasi dun sa Queen of Pentacles, binabalance niya yung pros and cons sa pagdesisyon. Ito kasi ng Queen of Swords natin ay masyadong idealistic. So, more like maghahanap na siya ng bago. Ayaw niya nang stressin sarili niya. So, either mapupunta na siya sa process ng paghahanap ng bago o magre-resign na talaga siya. Diretso na. Kahit wala pang work. Saka na lang siya mag-a-apply. Ganon. Tapos yung applyan niya, syempre yung mas malaki dun sa sahod niya. So, ganon So, sabihin natin assistant manager siya. So, pag nag-resign siya, kahit wala pa yung kapalit, ganun ang naisip kong gagawin niya. O-promote niya yung sarili niya sa pag-apply sa ibang company. Manager na siya agad. Yun yung applyan niya. Lalo kung may experience siya, diba? Pero ganun tingin ko aalis siya dito sa old. Either nasa process na o resign na agad. Magdiretso resign na. O sabihin natin applyan niya. Tapos kapag for interview na at nakapasa siya, di let go niya na yung old. Ganon. Sa kanya naisipin yung cons ng decision niya. Anyways, wala may ibang tao dito kundi kayo lang. Hindi naman ito relasyon. O ito yung tao na malapit sa inyo. So again, hindi naman ito relasyon, kaya hindi na natin gagamitin yung clue natin. Magpo-proceed na tayo dito sa susunod na deck. So ano pang mensahe ang masasabi nito? Ano yun? Fear. Fear tapos is undistress. Tapos itong isa conversation. Ano yun? Natatakot ba? May natatakot makipag-usap.
Or kundi ganon, ay may something na mapastress sa inyo at more like ito ay tungkol sa legal matters. Maganda ko yung clarify natin tong part na to. Ano tong fear, stress, conversation para mas direct. So, ang bida natin ay lalaki. Lalaking may jowa. Pwede rin babae kung extrovert siya. Pero again, ibang description ay may girlfriend siya. Wala siyang asawa na kasal sila. Kundi karelasyon lang. Wala tong anak. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa inyo, sa kakilala nyo. Pero, so yung bida natin. Saka yung bida natin mukhang di na siya masaya sa relasyon niya. Pero hindi yun yung topic. Pwede rin conversation. Hindi ko masabi ba't naging conversation to. Pero port official dapat to eh. Pero yun yung nakalagay dito. Conversation. Kasi kung doon muna tayo sa unang senaryo. Siguro natatakot siya i-voice out. Yung kanyang feelings na hindi na siya masaya sa relasyon niya. Pero plano na niya. Plano na niya, kaya lang natatakot siyang i-voice out. Yung feelings niya, siguro natatakot din siya at the same time na pag sinabi niya yung feelings niya mabaliwala lang. Hindi siya pansinin o mas mag-away sila. Yung unang senaryo. Pangalawa, kung hindi natin to gagawing relasyon, legal matters nga to. May magpapastress sa kanya, legal matters. More like tungkol to sa investment o savings. Investment, savings. O career in general. Papasok din dito yung parang na-scam siya. O ang laki pala ng interest. Halimbawa, mag-i-invest siya ng money. Mag-i-invest ng money. Teka, paano yan? Loan, sabihin natin nag-loan. Ang laki ng interest. Ang laki pala ng interest, ganun. O pagkuha ng credit card, di ba? May yearly, annual payment ba yun? Ala naman ako ganyan eh. Hindi ko alam. Pero narinig ko lang. May annual payment daw eh. Ang laki ng interest. O sabihin natin kung may loan, ang laki pala ng, yun nga, interest na babayaran. May mga hidden charges, sa madaling salita, na hindi alam ng iba sa inyo. Ganon. So again, mag-ingat sa topic ng finances o pag-loan. In general, o pag-save ng money in a form ng insurance, investment, o pag-save ng money, basta ganyan. Money to career. Doon siya iikot. Yun yung legal matters dito.
na magpapastress sa iba sa inyo. Kasi dito papasok yung ano eh, may hidden agenda, hidden motive na hindi sinabi yung kausap na mag-aalok-ulok ng ano, insurance, ganyan. Ano pa ba? Anyways, ano maisip eh? Punta na nga tayo dito. Ano pang masasabi nito? Basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to for the whole week. Ay, whole 2 weeks. Self-love. Love yourself first. Oh, these guys. Some elements of this relationship are hidden. Reaching out. Expect a call or text from your person of interest. Anyways,